Mga kababayan, kamusta pong muli? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ang ating Vice President. Talagang napakasipag po at talagang panay po ang punta. At syempre po, naikiramay po syempre at nakikidalamhati po sa naranasan po ng ating mga kababayan, lalong-lalo po sa Kabisayaan, mga tambay. At ito po, nasa Bisaya po siya nung nakaraan lang po, ay nasa Cebu na po siya, mga tambay. Itong mga nakaraang araw ay nasa Cebu po siya. Pakinggan po natin, panoorin po natin ang ating Vice President sa aganapan po sa Cebu. At tuwan-tuwa po ang ating mga kababayan na mga Cebuano dahil nabisita po sila ng ating Vice President. Pakinggan po natin. Salamat din pag-arinig mo. Yes, ma'am. Na-comfort with me. Kano na siya mag-ipaabot man. Yes, ma'am. Ilan po rin sa Negros na dahil. Ayun, sa kataon niya, ang hindi ba yung istorya, haglan lang din. Pati, kerja mo gipag-give ako kasi pamili ko yung comfort ka. Salamat kayo, Vice. Salamat kayo sa mga tabang. Kamay man din ako ang opisina, ma'am, pero kung kayo matabang na ako, ibalaan lang niya. Nasutin sa iyo. Kanang ibaw mo, ang nasod, kanang naasa sa mga sa dagat. Kung makita ninyo sa mapa, ang naasa ko ang wala, ang kuan, Pacific Ocean. Kapag naasa ko ang tuo, ang West Philippine Sea o ang South China Sea. Kanang bagyo, muambi din na sa ato ang nasod. Kanang siya sa mga sa dagat. Unang ang kinahanglan nato ang pinakamaayo na panlaban nato sa bagyo sa man. Unang-una magampo, o gina. Ikaduha ang ato ang pagpanganlam. Kanang dili tamo kumpiyansa. Na makaingon, na maingon ka, nalaghan naman binabay ng bagyo, okay na. Kada bagyo, kinahanglan, muna yun tayo, panagdang. Alam po ta, na wala'y mamatay sa ato ang mga sa kinabuhi, sa ato ang mga paryente, wala'y masundan, wala'y madala sa hospital. Message mo na lang po sa mga nasalata ng bagyo. Yes, so unang-una, nagpapasalamat ako sa lahat ng kasamahan ko sa Office of the Vice President Satellite Office sa dito sa Cebu dahil sa kanilang pagtulong sa aming opisina na maibigay yung mga food and non-food items para sa mga naapektuhan ng bagyo. At ang mensahe ko sa mga naapektuhan ng bagyo, kailangan natin magdasal lagi sa Diyos at magtiwala sa plano ng Diyos para sa ating mga komunidad at para sa ating personal na buhay. Huwag tayo mawalan ng pagtitiwala o yung faith natin sa Panginoon. At syempre, dahil ang ating bansa ay isang disaster-prone nation at climate change, vulnerable tayo at nasa ring of fire tayo. Tapos meron pang mga fault line, malalaking fault line dito sa ating bansa ay meron talagang
mga darating na natural and man-made disaster. Kaya kailangan naiintindihan ng ating mga kababayan kung ano yung mga kailangan nilang gawin na paghanda. Yun ang panlaban natin sa mga sakuna at mga disaster, yung kahandaan natin at kaalaman natin sa mga kailangan gawin na preparations. Thank you very much, VP. Yan po mga Are tambay. you wearing so many layers? Ang you can't ating even pong Vice President. Napakaganda po ng kanyang iniwang mensahe po sa ating po mga Pilipino, lalong-lalo po sa paghahanda. Kailangan po talaga preparado at may kaalaman po tayo sa paghahanda po, lalong-lalo po na talagang ating bansa ay lahat po ng klase ng kalamidad ay meron po na dumarating sa ating bansa. Alam naman po natin yan, mga kababayan. Thank you po. Maraming salamat po, Vice President, na patuloy po kayong naglilingkod ng talagang napakasipag na paglilingkod at talagang nagtatrabaho po kayo para sa mga Pilipino at sa abot kaya po ng inyo pong opisina, ang Office of the Vice President. Kaya nga po nagpapasalamat po tayo dahil nga po sa galing at husay po ng isip at utak at talas ng utak ng Vice President ay nagawa niya po na ilapit po ang opisina ng Vice President sa Luzon, Visayas, Mindanao sa kanya po mga satellite offices ng Office of the Vice President. Katulad po sa Cebu ay pinagpasalamat din po at nagpasalamat po ang ating Vice President siyempre po sa satellite offices po ng Office of the Vice President, lalo-lalo po sa mga tumulong po na maihatid po ang tulong sa ating mga kababayan. Ay nagpapasalamat po ang ating Vice President sa mga tumulong nating kababayan diyan po sa Cebu sa kanya pong satellite offices na maghatid po ng tulong. Thank you po mga kababayan. At syempre po, Vice President, salamat po kahit po kinikitil ang inyong pondo ng gobyerno ngayon, lalo-lalo sa Kongreso. Talagang tinitipid po ang inyong opisina, pero sa kabila no, nakikita po ng taong bayan na talagang ginagawa nyo ng paraan para po makatulong sa taong bayan kahit po gipit na gipit kayo sa pondo. At napakarami po nagtitiwala sa inyo pong paglilingkod at talino sa politika, mga kababayan. Kaya po hindi po tayo manghihinayang at hindi po tayo magsisisi sa mga darating na panahon ay isa na naman pong Duterte ang uupo sa Malacanang at magbabangong muli sa pagkakalugmok ng ating bansa. Dahil ganyan din po ang ginawa ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Kaya lang po ngayon, grabe po kalala. Grabe po kalala ang iiwanan pong problema ang iiwanan pong problema ng nakaupo ngayon at iiwanan nilang problema kung ang Vice President na po maging presidente si Inday ay napakarami pong problema ang iiwanan nila. Lalong-lalo po sa isang damukal po na korupsyon at pagkakautang at bagsak na ekonomiya ng bansa ay grabe pong problema ang nag-iintay kay BP Sara, lalong-lalo po sa napakarami pong magnanakaw pang mga politiko sa ating bansa. Ubod ng dami. At syempre po, dadaan po ang ating Vice President sa butas ng karayom. Bakit ko po nasabi? Dahil po talagang pilit po siyang pinababagsak ngayon. Matagal na. Mahigit 3 taon na po siyang binabakbakan para po siya ay hindi maging presidente ng bansa. Hindi po ba? Kasi po, hindi nila magugustuhan maging pangulo yan. Sa dami pong binigay na parusa at pahirap at pasakit sa atin sa panahon ngayon, hindi po ba? Lalong-lalo po sa pamumulitik at korupsyon, ay hindi po nila magugustuhan maging pangulo yan. Dahil sila naman po ang babalikan ng taong bayan at sa pangunguna ng Vice President na magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa mga darating na panahon. Kaya thank you po Vice President sa inyo pong napakasipag na paglilingkod sa taong bayan. At diyan po kayo minamahal ng masang Pilipino. Ang inyo pong katatagan. Nakita naman po natin, napakatatag po ng Vice President. Halos lahat po ay lumalaban at binabati ko siya at pilit pinababagsak. Pero nananatili po nakatayo
at lumalaban at dire-diretso po ang trabaho at paglilingkod. Samantalang ang bumabatikos at nagpapabagsak, nagbubutas lang po ng upuan halos doon sa Kongreso at Senado. Hindi po ba? Ganyan po katindi, mga kababayan. Kaya mabuhay po kayo, Vice President, mabuhay po kayo. At syempre po ang dasal ng mga Pilipino, lalong-lalo yung matitinong Pilipino, ay ang dasal po ay ang inyo pong kaligtasan at lagi po kayo maingatan, lalong-lalo sa masasama. Kayo po ay mailigtas at maingatan. Maraming salamat po, Vice President. At sana po magtagumpay po ang napakaganda po yung layunin sa ating bansa ay magtagumpay. Yan po ang inaasahan po ng sambayan ng Pilipino na muli tayong makabangon sa pagkakalugmok. At syempre po mga kabayan, maraming salamat din po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong, mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa. At ang panalangin po natin sa ating bansa, magkaisa po tayo, na ipanalangin po natin na mawakasan na po at magwakas na sila sa ginagawa po nila kasamaan at kademonyuhan sa ating bansa, ay magwakas na po sana ang ginagawa nila. At ganoon din po ang dasal po natin sa pamilya Duterte na sila po'y maingatan at mailayo po sa kapahamakan ang lalo-lalo po ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte na madugtungan din po ang kanyang buhay at kalakasan at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At ang ating din pong dasal sa ating buong sambayanan at sa ating mga sarili na tayo po'y ingatan sa kapahamakan. Maraming salamat po mga tambay. Ingat po tayo sa muli. Bye-bye.